Hello everyone! Today is our 4th day of our journey here in Happy Land Tondo, and yesterday we were in Marala as well as Katuparan. So it is a nice experience. So I want to welcome you all in Kairos Moments, and thank you for supporting our YouTube as well as our Facebook page, and I want you to join us in this 4-day journey here in Tondo, and I am just very grateful to God for this opportunity. So, hi! So, this is a very exciting moment. Ay, yeah, wait lang. we need to be very careful. Okay. Hello. So, okay, we have to be very careful. So we're here, finally. So anyway, I just want to encourage you. So, in our 4-day na paglalakbay dito, pag-iikot. So, I'd like to thank God for this opportunity, and of course, sa New Life Tondo family. And of course, with Pastor Yashu and Kuya Darrell, Pastor Tom, Pastor Herbie, Pastor Rafi, and Pastor Ed and si May Ayan at my back. And I am very excited for every moment, for everything that God is doing in our lives. So we are in, is this another, okay, palabas pala. So, for a while. Hi, good morning. Lagi kayong mangarap. Lagi kayong mangarap. At kung mangangarap kayo, pangalawa, huwag kayong never ever na mangarap kayo mag-isa. Lagi kayong mangarap na kasama ang Diyos. At kung ano ang meron kayo ngayon, sabi, di ba, be contented sa meron kayo. Yes, totoo yun, pero mangarap pa rin kayo. Hindi yung be contented, okay na to. Pero ang plano pala sa inyo ng Panginoon sa unahan, mas malaki. Lagi ko sinasabi, sometimes iniisip natin that masaya na ako kung anong meron. Pag tinitingnan natin, pag tumingin tayo, reality ito, pag tumingin tayo sa sarili natin, pag tumingin tayo sa kakayanan natin, alam natin ang sarili natin, tama? But let me tell you, mas kilala tayo ng Panginoon kesa kilala natin ang sarili natin. At pag tumingin tayo sa kakayahan natin, our dreams, pwede siyang magiging limitado. Why? Titingin kasi ako sa kakayanan ko eh. Ito lang ako eh. Ito lang ang kaya kong gawin eh. Pag titingin tayo doon, kaya ito lang muna ang pangarap ko. Kasi ito ang kakayanan ko. So ibabase natin sa kakayanan. But gusto ko, I want you to focus kay Jesus, kay Lord. Na Lord, alam niyo po, can I share a testimony? Akala ko noon po, nung nag-aaral ako, alam niyo po, nung college ako, hindi po ako scholar ng bayan, hindi po ako scholar ng aking mga magulang kasi financially, wala po kami. Kaya nga po, pati sa birthday, pangarap ko rin magkaroon ng cake pag birthday po. Ngayon, ang nangyari po sa akin, akala ko noon, nung college kami, kasi parang, alam niyo kung ano nag-trigger sa akin, kaya minsan, yung mga naririnig natin na masakit na salita, minsan akala natin, parang akala natin, nakakasama ng loob, di ba? Pag may narinig tayo na hindi nyo kaya, wala kayong mararating, hanggang dyan na lang kayo. Pero minsan, ginagamit yun ng Panginoon, huwag pala sasama ang loob natin. Kasi minsan, ang mga masasakit na salita, gagamitin pa rin ng Panginoon para sa atin. Dalawa yan, magkakaroon ka ng hatred or gagawin mo siyang motivation. Dalawa lang yan, pero kung ako, piliin nyo na maging motivation. Piliin nyo pa rin yung masakit na salita na narinig nyo, maging inspirasyon na mas lalo ka magsusumikap. Guess what? Saan ako mas lalo nagsumikap? Nung narinig ko, sa tita ko pa yon, na hindi nyo kaya yan, hindi nyo kaya makapagtapos ng pag-aaral, wala kayong mararating. Nung narinig ko yon at narinig ko yun, sinabi rin sa akin ng nanay ko, dahil sinabi sa kanya ng tita ko, at nung nakita ko nasaktan ng nanay ko, dun ako nagsumikap.
ginamit ko na motivation yon. And guess what? Akala ko dati, kapag nakapagtapos ng pag-aaral, yun ang pinaka-goal ko, makapagtapos ng pag-aaral kahit anong mangyari. Akala ko, pag nakapagtapos ng pag-aaral, mararating ko na ang pangarap ko. Akala ko, magiging okay na. Akala ko sapat na may edukasyon ka, na may college, level ka. Akala ko yun na yun. Pero hindi pala. Guess what? Ako ay probinsyana. Galing akong Sorsogon. Ang pangarap ko noon, pag nakatapos ako ng graduate goal ko, makaluwas ng Manila. Akala ko kasi noon may greener pasture. Akala ko nasa Manila ang happy life. Akala ko nasa Manila ang katuparan na ng lahat. Dumating ako dito, ang dala ko po mga ukay-ukay na damit. Yun ang damit, kasi wala akong pambili ng mga brand new. Ukay-ukay yan, pati yung mga, kasi mag-a-apply ako ng opisina. So, alam niyo yun, I was nag-earn ako noon ng 12,000, ang sweldo ko sa Makati. Ang title ng position ko, maganda lang pakinggan, Executive Secretary. Pero ang sweldo ko, 12,000, less mo mga taxes, ang take home ko na lang, 5,555 every cut-off. Sa 5,500 na yan, because mahal na mahal ko ang family ko, tandaan niyo ito, kapag hindi ka makasarili, kapag sinishare mo sa family mo, wag po puro focus sarili. Alam mo, hindi mo alam kung kailan ka pagpapalain ng Panginoon. Pero walang alam ang pamilya ko, bawat sweldo ko, magpapadala ko 2,000, 3,000. Magkano lang ang tira ko? 2,500. 2,500 yan, bawat cut-off. Alam nyo, every time tatanungin ako ng katrabaho ko, Bel, tara mag-lunch na tayo. Walang kaalam-alam ng pamilya ko. Bawat tanghalian ng kinakain ko for 2 months hanggang 3 months is Skyflakes. Maganda lang ang suot ko, executive secretary, naka-long sleeve, naka-slacks or naka-pants, naka-dal shoes, pero gutom ako. Nakuha nyo? Sabi ko noon kay Lord, guess what? Guess what? Sabi ko noon kay Lord, Lord, akala ko Lord, pag nakagraduate ako, gagaan na ang buhay ko. Gagaan na. Nagaano ako noon sa Panginoon, pero kailan nagsimula, nagbago ang buhay ko? Kasi sabi ko, inimagine ko, alam nyo, tinanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, sabi ko, isang araw, 3 months na ako sa work, naglalakad ako sa Makati, naririnig ko ang kanta magde-December. Ang kanta pa naman, pagpapasko na Pasko na, sinta ko. Di emotional ka pa. Naririnig ko naglalakad ako, hanap kita. Gano'n na. Alam niyo, naka-long sleeve ako, may doon, may cardigans na jacket, 300 pesos. Di ko mabili-bili. Gustong-gusto ko bilhin, lagi ako binabalikan ko lang, tinatago ko doon sa department store sa gilid. Baka gusto ko mabalikan ko pa. Hindi ko mabili kasi nanginayang ako sa pera. Pampadala ko na lang, pangkain ko na lang. Hanggang nung naririnig ko yung Pasko na, sinta ko, nakaramdam ako ng lungkot sa puso ko. Alam niyo yung dal shoes ko, dumating sa punto, di ba maputik yan dyan? Naglalakad ako, umuulan. Ang dal shoes ko, alam niyo, wala nang swelas, naglalakad ako, naka-cover, pero ang paa ko nakaapak. Dumating sa punto, hindi ko ito sa inyo ikakahiya. Nag-work ako, alam nyo, tsinagaan ko pa yung dal shoes. Executive secretary, naka-aircon ng Alam mo, ang paa ko, sa office, this is a true story. Dalaga ako dalaga. Ang paa ko sa office, sabi ng isa kong katrabaho sa ibang department, ang baho, amoy daga. Paa ko yun. Dalaga ka. Gaano yun kasakit? Nakuha nyo. Lalo pag dalaga ka. Amoy daga. Alam mo, sabi ko, Lord, nakakahiya. Lord, nakakahiya. Sabi ko, Lord, Diyos ko, sana mag-alas 5 na para uwian na. Alam mo, yung dinidikit ko pa, yung parang swelas ko. Yung naririnig ko na nung time na yun, sabi ko, I was walking on the street. Naririnig ko yung Pasko na, sinta ko. Tumingala ako sa langit. Totoong kwento to ha. Sabi ko, Lord, akala ko ba, Lord, pag nakagraduate ako, okay na ang buhay ko. Akala ko ba, Lord, ang inimagine ko, mabibigay ko na yung sa pamilya ko. Hindi pala sapat. Sabi ko sa Panginoon, doon nagsimula nung kinausap ko na ng sincere heart ang Panginoon. Sabi ko sa Kanya, naglalakad ako. Tumingil ako sa langit. Gabi yun. Sabi ko, Lord, baguhin mo naman, Lord, ang buhay ko. A sincere prayer, crying to God, looking up sa heaven. Lord, baguhin mo naman, Lord, ang buhay ko. Di ko, Lord, ma-imagine kung ang 12,000, Lord, kaya ba makapagpatayo ng bahay? I was talking to God. Kasi why? Pangarap ko mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Alam niyo, simula nung prayer na yon, after 1 week, natanggal ako sa trabaho. Hindi ako natanggal, alam ko tatanggalin na ako Kasi alam niyo kung bakit? Akala mo minsan, ang pagtanggal sa'yo or pangit na pangyayari, akala mo pangit na. Pero yun pala, ililid ka na ng Panginoon.
Simula, nung nakita ko parang sabi ko, Lord, hindi na okay ako dito sa trabaho, gumawa ako ng resignation, nag-resign ako. And I thought, Lord, tama ba ang decision ko, nag-resign ako? Pero nagsimula yun saan? Sa prayer ko. Akala ko pangit, ang pangit nung nakita ko, ang pangit ng Bumulandra. Lord, kung kailan naman ako nag-pray sa'yo na baguhin mong buhay ko, saka naman ako matatanggal sa trabaho at nag-resign ako. Alam niyo kung ano? Doon na nagsimula, na unti-unti, tinutupad na ng Panginoon, nakita ko ng faithfulness sa Panginoon. Guess what? Natanggap ako, nag-apply ulit ako, linid na ako sa trabaho na almost double ang salary. From 12,000 almost to 24,000. And take note, dinala ako doon sa trabaho na, 1 minute, okay, unlimited ang food. Anong message doon? Unti-unti, tinutupad na ng Panginoon ang dream ko, nagsimula sa maliit. Nung nakita ko na unlimited ang ang pagkain, and the Lord impressed in my heart, look, di ba pangarap mo lang magkaroon ng kalaman ng tinapay? I am giving it to you. Di ba pangarap mo lang kumain ng ganitong mga ulam? I am giving it to you. Nagsimula ang Panginoon, unti-unti tinutupad ang pangarap ko. And with that, nagsimula ako maging grateful sa Panginoon. And with that, akala ko hanggang doon na lang, pero again, tinestify ko na po sa iba, yung bata noon, I cannot imagine that I can go. I never also dream na makapunta sa ibang bansa, pero ang laki-laki pala ng plano sa akin ng Panginoon. So before I end this, I want you to have that dream. At kung mangarap ka lagi, God will bless the work of your hands. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Whatever it is, if it is committed to God, and be faithful. Okay, another ito, be faithful kahit sa maliit, kahit sa piso. Your faithfulness, napakalaki ng impact yan. So, yan po yung message ko sa inyo. Be faithful and magsumikap ng magsumikap kayo. Maraming mga pagsubok, that's normal. Ang buhay, season lang, hindi yan permanente. But God has the final word. Hindi ang tao magsasabi, sa inyo na wala kang mararating. Pag may nagsabi niyan sa inyo, i-cancel nyo. Who are you to tell me na wala akong mararating? Ang kaya lang magsabi niyan sa inyo, may final word lang, ang Panginoon. Amen. And the Lord right now is telling you, malawak pa, malayo pa ang mararating ninyo. And to end this, you will become a living witness of God's faithfulness and goodness sa buhay ninyo. So thank you and God bless. Pagdating ng panahon, ang lugar na ito magiging buhay na patotoo na may Kristo tayo sa buhay.